Think Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugay na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Vice President Sara Duterte igwanin abot alas 7 nin pagkabanggiatyan para magsubitikan sa iyang simbag sa impeachment complaint laban sa saya. Pagatutok kan laser beam na pampaserong aeroplano pwedeng nangyari. Panibagong medical exam kay dating President Duterte pinagahagad kan depensa o kan sa iyang mga abogado. Bilang kan mga nagkagaradada sa guhong edipisyos duman sa syudad kan na Angeles puminakol na sa 11 anggadan. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal 2026 palarong pambansa matrayumpong nagtapos duman sa Agusan del Sur. House Prosecution Panel due process and birthday gift patman kay Vice President Sara Duterte. Soon binatikos ang plano kan NBI na ipasubpina ang misis ni Senador Batu de la Rosa. Mamayo pa ka na mga barata sa lado nasyonal, libreng bar at board exam sa mga kwalipikadong mga tiyos na mga Pilipino isinusulong niyan sa Senado. Ay Marcos pinag-question ang Executive Order 116 sa paglangkaw ka na importasyon ka na mga urig. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Pamayu pa ka na mga barata sa lado nasyonal. Sikal na pag-atender ka na mga senador judges sa impeachment trial ni Vice President. Pinagapipirit and majority group. Yan ang mga headlines ka na mga barata na mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marhay na aga sa Indugabosak po si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal, preparadong ako ni dating Senador Antonio Trillanes Deporta in kaso imbitaran siya ni Senador Rodante Marcolita para magpartisipar sa pagdangugma padapitman sa pagporbar na pag-aristo kay Senador Ronald Batu de la Rosa sa Mayo 11 na pinagpahayag kan dating senador na dahil iniya tatakot ang kaso ipaapod siya ni Marcolita. Anindugan pa iniya na kaya siya yaon dumada sa laog mismo kan Senado. May kapot ning kopya kan warrant of arrest gikan sa International Criminal Court nin hulita
amon siya o inangat Senador Batu aristaron siya kaniya egwa subuot nin impormasyon si Trillanes sa kinaka atubang asinman kung sa inamumugtak si Batu alagad kinakaipon paning i-validate sigun paman nasambit na nga impormasyon magigirumduman pinagahanap kan mga autoridad si Batu matapos mailuwas na warrant of arrest ikan sa ICC ninuliman kan crimes against humanity and panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Bapa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-ipreparar ng unyan kan Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, and Detention Cell ni Senador Jinggoy Estrada sa New Quezon City Mel Dormitory sa Payatas. Sinabi ni Interior Secretary John Beca Remulla sa iya ng siniguro and paghanda in kaso magluwas ang warrant of arrest sa Estrada sa kasong plunder gikan man sa 5th Division kan Sandigan Bayan na atubang ang senador ning kasong plunder na may pagkaaram sa 573 million pesos na kantidad kan subot kickback gikan sa manlayla ng mga flood control projects. Magigirumduman na kanagtalikod na aldaw kan Biyernes nagsampa si Estrada kan piyansa na nag-aabot sa 90 mil pesos para sa kaso ng grapa kay banan man dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan 2nd Division. Alagad pinaglinaw ni Remulla na nasa Sandigan Bayan pa man giraray ay piyansa kung sa ininda ibubugtag si Estrada in kaso magluwas na ang warrant of arrest kani sa kasong plunder. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal and DND and panibago sa buot na pagkakaigwa kanda pagduhol ni seguridad sa partibismo kanda lugar kanda baho di masinlok iyada padagos na pinagbabantayan ngunyana kanda grupo kanda DND iyada nakadispatsa anda barko kanda Philippine Navy tanganing magtao ni seguridad sa partibismo kanda pagsasadiri kanda Pilipinas naman sa West Philippine Sea na padagos na pinag-aanab ngunyan kana nasyon kana China. Ipinagpahayag kan Department of National Defense na preparado sinda at tawanin seguridad na nasambit ng mismo lugar kung sa inini pagrurugaring ka na nasyon ka na Pilipinas. Tinawan doon paman ka na nasambit ng opisyal kan Departamento kan National Defense na magpapadagos na yaon na ada pagpapatrolya ka na barko ka na Philippine Navy. Sa iba pa nga detalyes ngunyan ka na mga barata pagitang ngunyada sa lado nasyonal. Sa satuyang barata ngunyada sa lado nasyonal padagos paman giraray na naninindugan ada Presidente kanda Republika kanda Pilipinas President Bongbong Marcos na magkakaigwanin magayon na relasyon sa pangultanan kanda nasyon kanda China as kinangani nagpapadagos sa anda pagkakaigwa in gaaragawan kanda lugar naman sa West Philippine Sea. Pinagatawan doon kanda Presidente na magpapadagos-dagos anda pagkakaigwa kanda urulay sa pagultanan kanda nasyon kanda China. Tinawan doon paman kana sambit ng Presidente si President Bongbong Marcos mas maraya na pag-urulayan na sana sa matuninong na paagi abo man kanda Pilipinas na magkaigwa ka na gera sa pagultanan ka na nasambit na nga mga nasyones. Alagad sigun sa Presidente magpapadagos na ipaglalaban ka na Pilipinas ada West Philippine Sea ninulit ni pagsasadiri ka na Pilipinas. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal. Agpipreparar ng unyan ang Philippine National Police o PNP
posibleng pagpuruunan kan na klase sa masunod na semana. Ini ang pinagatawanin na doon kan Philippine National Police o PNP. Ipinagapayag kaniya na sisiguradoon kan Philippine National Police o PNP ang pagdispatch sa kana sa indang mga tawan sa manlain-lain ng mga lugar ang nasyon tanganing siguradoon sa namanda sa pagbabalik ang mga estudyante sa panahon kan na karalisihan maabot apit sa maabot semana. Tinawan doon ka na mga ini na siguradong nakalatag ang grupo ka na Philippine National Police sa manlain-lain ng mga eskwelahan para man na siguraduhon na digdi magkakaigwa nin seguridad sa parte mismo kan mga estudyante, mga paratuklo asin mga magurang na matud ka na sa indang mga aki sa mga eskwelahan sa pagpuon kan klase sa masunod na semana. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Binabantayan ka na health authorities anda padagos na pagkakaigwa ka na mga sinasabing kaso ka na Ebola sa manlaylay ng mga lugar ka na nasyon. Edi anda pinagatawan doon kan WHO na preparado anda grupo kan WHO sa pagbabantay kan nangyayaring outbreak kan na Ebola. Ipinagapayag na duwa na naman na posibleng kaso na nasiripan dumada sa parte mismo kanda Brazil. Iyada ninuli man kanda subuot kaso kana Ebola. Ninuli kani padagos ana pagbabantay kan mga health authorities anda duwang pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lugar kana Sao Paulo asin Rio de Janeiro kasabay ka na pagkakaiguan ni napatanid sa posibleng pagkuriyat ka na sambit ng virus gikan sa Central Africa pasiring sa ibang nasyones kan kinaban. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, may sagkod alas 7 nin pagkabanggi ngunya na aldaw si Vice President Sara Duterte tanganing isumitian sa iyang formal na nakasimbagan sa articles of impeachment na ipinagsampa laban sa iya sa ipinagpaliwas na abiso kan Senado tinawando ni Senate Secretary Jose Luis Montales na pwedeng isumitikan Vice Presidente an sa iyang kasimbagan poon alas 8 nin pagkaaga sa gunang alas 7 nin pagkabanggi personal man o sa pagiman ka na email bilang preparasyon sa posibleng personal na pagsumitikan dokumento nilimitaran kan Senado an access sa nagkapirang party kan na edipisyo tanganiban maiwasan an kariribukan asin pagsurusuan kan na mga miyembros kan na media seguna sa advisory solamenting mga autorisadong mga opisyal kan impeachment court asin mga miyembros kan legal team kan Vice Presidente ang tutugutan na makalaog sa Office of the Senate Secretary sa ikanom na palapag kung sa inda digdi sa sayuman asin o kung sa indigdi re-resibyon asin ipoproseso ang nasambit na mga dokumentos. Tinawan doon ka na Senado na kinakaipuan na nasambit ng lakdang ninhuli talimitado ang espasyo sa laog ka na nasambit ng edipisyo asin pinaglalauman na dakol na mga miyembros ka na media personnel ang makaber sa pagsumitikan kasimbagan ni Duterte mantang pinagasayumahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon na may relasyon sa impeachment trial ang prosepistong pag-imyenda kan Senate rules manungod sa remote participation kan mga senador. Siniguro man kan legal team ni Duterte na si Simbagunda ninda ana mga akusasyon para man sa ipinagtalaan na deadline sa indang sisimbagon para man sa pagsumitikan sa indang mga kasimbagan sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa
iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal o minabot na sa 12 ana kumpirmadong bilang kana mga nagkagaradanda sa pagu kana siyam na palapag kana edipisyo na nasa irarom kana construction na duman sa Angeles City, Pampanga matapos banda na makuha ang panibagong biktima kaniya amay ni na pagkaaga Lunes, Hunyo 1, sabi kanda Bureau of Fire Protection Central Luzon ana ikaduang biktima an ikadusing biktima ang nakuha bandang alas 4:12 nin amay nin pagkaaga kasubago nagkapirang oras matapos ini nga maaraman bandang alas 10:46 nin pagkabanggi kasubangi. Ipinagpahig kan Bureau of Fire Protection na naggamit sindakan na manlaylay na mga kagamitan na arog kan na fry wires o bars, slades, hammers, jackhammers, asin na acetylene na cutting tools. Iyan tanganing digdi malabot ana sinasabing maibug na konkreto asin na maputol ang mga sinasabing mga batbata na iyo ang nagiging ulang sa retrieval operation. Kabali na digdi ang nagsagibonin mga disinfection procedure kan Angeles City Health Office sa bilog na operasyon tanganing matawaning proteksyon ang mga responders na nagtatrabaho sa lugar ni Nuri Kanda subuot na pabareta na grabe na and parong sa nasambit ng lugar. Padagos pa man ang search and retrieval operation mantang digdi. Padagos na pinagsusuyod kan mga autoridad ana mga bangkay sa naggu na edipisyo. Sa pinakauring tala 27 sa 47 ng mga biktima ang nailigtas mantang 8 pa ang padagos na pinaghahanap kan mga autoridad. Magigirumduman na nagpuon ang traidya kan Mayo 24, 2026 kan maggu ang pinagkakarpulo o ipinagpapatindog na edipisyo na nagbunga kan mahiwas na multi-agency rescue operation sa nasambit ng syudad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagpatanid gunyan ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa CAAF sa publiko na daiya tutukan ada laser beams asin iba pang mga high intensity lights kan mga eroplano ni nulita pwede ning magbunga ni na peligro sa kaligtasan kan na paglayog. Tinawan doon kan CAAF na ang laser illumination anda pwedeng makapiktar sa pagilingkan na piloto asin na magbunga nin temporaryong disorientation na posibleng makapiktar sa ligtas na operasyon mantang nasa ere o abang ini na pababa sa aeropuerto. Pahayag pa man ka na sambit ng ahensya, maigpit na ipinagpapangalad o ibinabawal sa irarom kan Civil Aviation Regulation ana pagpapailaw o pagtutok na laser beams asin iba pa nga mga haralangkaw na mga intensity lights sa mga aircraft kung mapapatunayan pwedeng mag-abot sa tulong taon na pagkakakulong ang posibleng atubangon ka nagkasala multa na nagkakantidad 50,000 pesos sa gunang 500,000 pesos o depende sa magiging desisyon kan korte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inagad gunyan kan abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC Trial Chamber 3 na ipasairarom liwat sa medical examination ang 81 anyos na gurang na si Duterte tanganing maaraman kung kaya pa kaninga magatubang sa bista kasumpay kan kasong crimes against humanity sa sarong pitong painang pleading na may pit sa Mayo 25 ipinagpahig ka Defense Counsel na si Peter Haynes na nainot na medical assessment ang isinagibo pa lang sa pre-trial stage kaya kinakaipuan liwat na busision ana kamugtakan kanda dating gurang na presidente mantang paparani na ana formal na pagbista kana sa iyang kaso. Ipinagpahig kan depensa na ang korte may obligasyon liwata na digdi bosision and fitness to stand trial kada
120 diyas kapag may kaagadan ana arin man nalado tanganing masiguro ang karapatan kan akusado sa sarong makatarungan na proseso. Tinawan doon pa man ni Hines na pwedeng ipagsugo kan korte ang panibagong medical, psychiatric o psychological evaluation basado sa rules kan ICC sa sarong nainot na status conference kan Mayo 27 pinagpahig ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner na pinagsugo kan korte ang liwata na pagbubusisi o eksamen sa kamugtakan kan gurang na si Duterte antes pa man magpuon ang trial segunda sa nasambit ng korte. Pwedeng gamiton giraray ang mga nainot na mga eksperto na nagsagibo kan bubusisi sa dating presidente o magbugtak nin bagong panel kan mga medical expert depende sa magiging desisyon kan korte o ICC. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. (2026) sa palarong pambansa matrayumpo nga nagtapos naman sa Agusan del Sur. Formal nang nagtapos ang 2026 palarong pambansa ka nagtalikod na aldaw kan Domingo kasudma Mayo 31 sa datos sa Lipos Makapandung Cultural Center na nagtaunin katapusan sa sarong simana karawat kan mga estudyanteng atleta gikan sa manlain-lain na nariyon kan na Pilipinas sa closing ceremony kan ika-66 na edisyon kan palarong pambansa. Pinagpunan ana nasambit ng programa sa pagtitipon kan mga atleta. Kasunod naman kan sinasabing Unity Parade sa sarong opening production number. Pinagasundan ini kan manlain-lain ng mga traditional na mga ceremonial kabali na ang pagbaba kan bandera kan Pilipinas, Department of Education asin palarong pambansa pati naman ang paggadanda kan kalayo sa Unity Cauldron. Inanunsyo man kan na pagtatapos kan programa ang mga nanggana sa elementary asin secondary division kabali na ang overall champion para man sa game winners top 5 performing school division office asin most bimidald athlete kabilangan kan pinagtawanin onra ang gold medalist na si Brina Aalian Erno ninulikan sa iyang sulaminting magayon na performance sa lado kan swimming ang Quezon City sa pamamayo ni Mayor Mahusipina Joy Belmonte napiling host kan masunod na edisyon kan palarong pambansa. Natapos ang programa sa pagdul kan mga plaque asin appreciation closing prayer asin grand unity dance finally na pigtawanin titulo na We Rise as One the ultimate palarong dream na kunsahin pinagpartisiparan kan mga lokal na mga artista, opisyal asin mga delegasyon. Ang palarong pambansa 2026 pinaggibo naman sa Agusan del Sur poon kan pitsa 24 kan bulan kan Mayo sa gudnanga pitsa 31 kan bulan kan Mayo na pinagpartisiparan kan ribo-ribong mga atleta, coaches asin delegasyon gikan sa manlain-lain ng mga reyon kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal mantang pinagsiselebrar ni Vice President Sara Duterte an sa iyang kumpleanyo o birthday kan Domingo pinagpahig kan House Prosecution na spokesperson na si Kabataan Party List Representative Rene Cu na ang pinakaimportanteng regalo sa Vice Presidente iyo ang pagkakataon na makapagsimbag
kan mga sahuta laban sa iya sa paagi kan pinagaapod na due process sa sarong payag tinawan doon niko na ang birthday gift kan House Prosecution Panel iyo unconstitutional guarantee na matao asin matatawan si Duterte ni na bastante na pagkakataon tanganing digdi bintilar kanian sa iyang lado sa atubangan kan Senate Impeachment Court. Pig-ing kaminar kana nasambit ng mambabatas si Vice President Sara na gamiton an impeachment trial tanganing direkta na digdi simbagon an mga akusasyon na kapalaman sa Articles of Impeachment asin pinagpipirit na haloy nang pinaghalat kan publiko an sa iyang paliwanag sa mga issue na ipinagdadaklag laban sa iya. Sabi pa man ni Kuya, sinabi kanina subuot legal team ni Duterte na digdi kinakaipuan simbagon kan Vice Presidente an mga sahut sa pagdangog. Dagdag pa kaniya, pinaglalauman kan House Prosecution Panel ang sarong bosising depensa na bako lang nakapokus sa mga urulay sa lado kan procedural. Pinaglalauman na masumiti si Duterte kan sa iyang kasimbagan sa Senate Impeachment Court ngunya na aldaw na ipinagtalaan na deadline sa irarom kan roles kanda Senado kabali sa mga aligasyon sa impeachment complaint ang subuot sa lang paggamit kan confidential funds dai maipaliwanag na yaman bribery asin grave threats laban sa nagkaperang opisyal kanda gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata question ngunya ni Senador Pampilo Ping Lacson anda subuot plano kana National Bureau of Investigation NBI na ipaapod sa paagikan subpina ang agum ni Senador Ronald De La Rosa tanganing matuntun ang kinakamugtakan o tinataguan kana nasambit ng senador na subuot padagos ngunyanda na pinaglalapag kasumbay ka na arrest warrant gikan man sa International Criminal Court ICC sa sarong pahayag ipinagapahig ni Lacson na trabahong tamad o saugakon na trabaho asin na indikasyon na maluya ang intelligence network ka nasambit na nga lakdang kan NBI. Tinawan doon kan senador na dai kinakaipuan na idamay ang agum kan senador na si Nancy De La Rosa sa paghahanap kibatu. Kaya dapat subuot digdi kay puwada na magiro ang grupo kana intelligence kana NBI. Digdi pega subahan man kana senadora sinabi kana dating hipi kan Philippine National Police nanda pa siya nga maglaog nin kadagdagan ng mga intelligence fund para man sa NBI sa prosopuesto nga 2027 national budget. Nainot nang ipinagpahig kan NBI Director na si Melvin Matibag na pinag-aadalan kanahin siya ang posibilidad na mag-issue ni na subpina kin Nancy De La Rosa asin iba pang mga individual na may relasyon o nakipag-kontak day pa sa nanaloy kay Senador Bato De La Rosa. Nilinaw man ni Matibag na daiman asin bako subot na obeto kan subpina na direktang digdi ponteryahon anak kinakamugtakan o tinataguan ngunya ni De La Rosa. Sigun sa iya, parte lang ini kan gigibo na investigasyon kasumpay kan mga barata na nagpadara subot si Nancy nin text message kay Senador asin na President Alan Peter Cayetano kan maghali sa laog kan Senado si Bato kana pizza Tracy kana bulan kan Mayo. Sinabi kan NBI na padagos na pinagabubusisi asin pinagaadalan ninda kung ginamit subuot ang insidente sa pambabadil sa Senado bilang distraction tanganing makadulag si De La Rosa asin kung sisay ang pwedeng nagsugo kanasambit ng bagay. Sa
iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa ladwa lokal o ladwa nasyonal. Sa iba pa nga barata sa lado nasyonal, isinusulong niya ni Senadora Erwin Tulfo ang sarong prosopesto na obhetong gibo na libre ana mga panginot na mga professional licensure examination para manda sa mga kwalipikadong mga tios na mga Pilipino bilang parte kan lakdang tanganing mapaiwas ang access sa lado kanda professional na trabaho asin na mabawasan ana underemployment sa irarom kan Senate Bill number 2035 o ang pinagapod na Pre-Professional Examination Act. Daina sisingilon ka na examination fees ang mga kwalipikadong mga indigent examinees para man sa mga board civil service asin bar examination. Inibunga naman sa mga nakapalaman kana mga magkakadigong ahensya kan gobyerno. Basado kitulpo, kadakol na mga Pilipino ang nakapagtapos nin pag-aadal alagad dai na ipagpadagos ang pagkuha na lisensya ninuliman ka na kakulanganin pampayad sa lado kan examination fees. Kaya digdi napipiritan maglaog tulos sa trabaho maski dai pa naabot ang professional na kwalifikasyon. Tinawan doon pa man kana senadora nagresulta ini sa pagkawara kan oportunidad kan mga sinasabing tios na mga Pilipino na umangata sa sindang mga buhay asin na naglilimitaman kan bilang kan mga bagong license professional sa laog kan na Pilipinas. Digdiya, laog sa nasambit ng prosopesto ang Professional Regulation Commission PRC, Board Examination, Civil Service Examination, Eligibility Examination asin bar examination na papanginutan kanda Korte Suprema sa irarom kanda prosopesto ang sarong qualified indigent ana tutok doon kan Department of Social Welfare and Development DSWD na iyuan mag-i-issue kan sertifikasyon na ipipresenta sa PRC o PRC, CSC o ang Korte Suprema bilang iyo ang magiging basihan ka na exemption. Tanganing maiwasan ang abuso sa benepisyo, digdi nililimitahan ang paggamit kani sa sarong bisis kada taon lang para sa kada aplikante. Dahil dapat maging ulang ada kapagtiusan para man sa mga gustong maging abogado, para tukdo, nurse o civil servant kung makakapagtapos sinda dapat may pagkakataon sindang makapasar asin matrayumpong dagdag kanasambit ng senador na si Erwin Tulfo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa satuya ka barata sa lado nasyonal, yauna naman si Amy Marcos ang tugang ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Higot ngunya na pinag-question ni Senador Amy Marcos an Executive Order number 116 na nagpapahiwas sa importasyon kana urig sa Pilipinas kapaagi kan paglangkaw kan minimum access volume gikan sa 54,210 na metric tons pasiring sa 204,210 na metric tons o haros apat na bisis na mas halangkaw. Sabi kana gobyerno obheto kana sambit ng lakdang na mapanuan subuot ana supply kan urig asin mapababa ana presyo kani sa merkado sa tao kana nangyayaring inflation. Alagad ipinagapipirit ngunyan ni Senadora Marcos na daida bastanting basihan ana sambit ng polisiya. Sabi kani kalukuhan na ana basihan kan executive 116 o EO 116 mismo ang PSA ang nagsasabi bagas, mais, sira, asin gulay ang panginot na kausa kan inflation asin bako dan urig. Sabi pa man ni Amy Marcos ipinagapayag pa kani na dai subuot
asin na bakong kakulangan kan supply kan problema sa lokal na industriya kan urig kundi ang epekto kan mahiwas na importasyon. Sabi ni Amy Marcos, minabot sa 891 million kilo ang imported na mga urig na naglalaog sa Pilipinas 2025, mantang haros 300 million kilo ang naangkat sa inot na parte kana bulan kana 2026. Dagdag pa kaniya, buminaba subuot ang farm gate price kana lokal na urig na nagaabot na 170 pesos ang kada kilo, kana kalis na taon na asin na 165 pesos kada kilo ngunya na taon na subuot epekto sa pagdagsa kan mga imported na mga produkto sa laog mismo kana merkado. Tinawan doon pa man ni Marcos ang datos gikan sa Samahan Industriya Agrikultura Sinag na nagpapailing kana pagbaba kana lokal na produksyon sa 1.411 million metric tons kan 2024 pasiring sa 1.377 million metric tons kan 2025. Iyan katumpas kan sinasabing 34,000 metric tons na pagbaba kan karning urig. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, nagpaliwas ni na media advisory ang Senado para man sa pinaglalauman na pagsampa kana kasimbagan ni Vice President Sara Duterte sa article of impeachment ngunya na aldaw kana Lunes. Sabi sa abiso pwedeng isampa kan na Vice Presidente ang sa iyang kasimbagan na personal sa paagikan sa iyang council o kundaiman na sa paagikan na email kapag personal o sa paagikan abogado isinumiti ang opisyal na pagresibi asin dokumentasyon isa sa gibulangan Senate Public Relation and Information Bureau. Digdi tinugutan man ang media coverage kung sa ina ang Quezon asin man na Tolentino Rooms sa ikaduwang palapag kana nasambit ng edipisyo. Ini ana ipinagbugtak na media holding asin na coverage sa area kung sa ina ipinagpaluwas ang anuman na mga paayag kan Vice Presidente o kan sa iyang legal team in kaso ini ana mag-atubang sa parte mismo kan mga miyembros kan media. Nagtutubod si Defense Secretary Gilberto Teodoro na ada posibilidad na maging kasing rani kada relasyon kan Pilipinas asin man kan China araw kan na presenting relasyon kan Pilipinas asin man kan Japan asin na nakasalalay sa magiging direksyon kan gobyerno kan China. Sabi ni Teodoro, mayo naman ni na problema ang Pilipinas sa mga namamanuan kan China. Anhamon na nasa mga polisiya asin lakdang kan gobyerno kan China na subuot may sadiring kalakaran sa pangkinaban na komunidad asin daipermi na naguuyo na sa mga panuntunan na asin pananaw na sinusunod kan kadaklan na mga nasyon sa kinaban. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, pinagbulgar ni Senate President Alan Peter Cayetano ana saro sa mga estratehiya para man matrayumpong pagsasagibo kan kudita o pagribay kan liderato sa stealth. Solamente mga miyembro lang ka na nakakaarama sa isinasagibong pagplano magigirumduman na liwat na naglutang payag na si Senadora Bato de la Rosa saro sa mga naging papil ni de la Rosa sa iyang liwat na pagbalik sa parte ken Senado. Iyo ang pagbuto kay Cayetano para man mapatalsik si Senador Tito Soto sa pwesto bilang Senate President. Pinaglinaw ni Cayetano na may mga miyembro sa buot kan minority bloc na may relasyon sa nagkapirang mga pagiriba sa laog mismo kan gabinete.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dapat pisikal o lado nasyonal, dapat pisikal na mag-atubang ang mga senador sa gigibo na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tangani man na makabilog nin tamang hatol. Ini ang pinagpaig ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidri kana nagtalikod na aldaw kana Sabado, Mayo 30 bilang reaksyon sa mga ulay na posibleng tugutan ang nagkaparang mga senador na magpartisipar sa pagbista sa paagiman kan remote o online participation. Sigun kay Asidri, importante ang pisikal na presensya ni Nuli Tadigdilang, mahihiling ang mga detalye na daikayang ipailing kana screen arog kana kilos kana mga testigos asin ang tensyon sa paagiman ka na prosecution asin defense. Subuot paano ka man maghuhusga kung imo may hiling kung paano nagiiro ang mga nasambit ng mga testigos. Paano ang dynamics ka na pagaput kan prosecution or defense sa witness o testigos, sabi pa man ni Asidri. Paliwanag ka na sambit ng mambabatas na masking ngani digdi inako na ang virtual attendance sa mga ordinaryong pagdangog kana Kongreso puon kana pandemya, magkaiba ang sitwasyon sa sarong impeachment ni Nulita bako bilang sarong mambabatas kundi bilang mga hukom o senator judges an papilkan mga senador kan haputon man mapadapit man sa mga senador na may kinakatubang ninsuway na kaso legal. Sinabi ni Asidri na obligasyon pa maninda na gampanan ang sila mga trabaho sa mayong pinal na mga hatol o pinal conviction ang korte laban sa senda. Tinawando ni Asidri na maigpit na babantayan kan publiko ang kredibilidad kan proseso asinda ang mga iro kan kada senador sa nasambit ng pagbista kan kaso sa impeachment ni Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat, asin bareta lokal, pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tungunyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Arong Bicolanang kaditi nagatapos sa US Coast Guard Academy. Sarong Bicolanang kaditi ang kabali sa nagtapos ngunyan na taon sa United States Coast Guard Academy matapos makumpleto ni Isain Rielia Alaisa Amaida Flores ana sa iyang pag-aadal bilang parte kan Class of 2026. Ipinangaki si Flores duman sa siyudad kan Legazpi kay Major General Ramon Pintor Flores asin Ligao City asin Colonel Agnesa Linita
Almeida Flores kana Legazpi City alagad nagdakula duman sa parte mismo kan syudad kan Baguio tinapos kainian na Bachelor of Science and Marine and Environmental Science may minor sa Emergency Management kabali sa pioneering class kana programa asin may sertifikasyon sa Pasya Intelligence afuera kana akademiko asin military training naging aktibo man si Flores sa manlain-lain na mga curricular activities sa lado kan akademya. Nagkawat siya para man sa women's rugby team asin naging goal an women lacrosse asin ice hockey teams bilang tiyaman an regimental photographers, regimental banda asin windjammers. Saro si Flores sa tulong kaditing ipinagpadarakan Philippine Coast Guard sa irarom kan scholarship program kan USCGA para man na magpasairarom sa academic, leadership, military asin physical training bilang preparasyon serbisyo bilang opisyal kan Philippine Coast Guard. Sa presente nag-aadala sa USCGA ang sa iyang tugang na si Cadet Second Class Rayana Aliana Almeida Flores kana Class of 2028 asin nagkukuha sa kursong cyber system. Ang USCGA ana saro sa mga panginot na mga military academy sa Estados Unidos na naghahanda kan mga opisyal para man sa Coast Guard asin maritime services kabali sa mga international cadets gikan sa piling partner kan mga nasyones arog kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga barata ngunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 17 anyos na may kasong statutory rape dakop duman sa Del Gallego, Camarines Sur. Buyet Padere sa detalye. Naaresto kang mga pulis ang sarong 17 anyos na child and conflict with the law sa gilibong manhunt operation bandang alas 6 ng aga sa Sitio Bakawan, Barangay Pasay sa Del Gallego. Ang suspect na may inatubang na duwang kasong statutory rape na igwang rekmendalong piyansang 400,000 pesos lambang kaso sigun sa Del Gallego Municipal Police Station. Maray asin mayos incident at gilibong operasyon gamit ang alternative decoding devices bilang parte ang transparency at standard operating procedure. Matapos na maaresto, ipinaarap igyan sa iyang derecho antes ining dinara sa Juvenile Holding Area kan opisina asin Lagos ng over sa MSWD sa paagi kan Women and Children Protection Desk. Para sa BBS News, BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado kalan matrayumpong pagsilibrar asin nagpuon sa preparasyon naging matatag asin pagkakasaruro na nagtrayumpo sa pagkakaiguanin na pag-iiribanan pagdanay kan katuninungan asin kaligtasan kan kada saro kadagdagan na puwersa na nakaliman sa NCPO iga padara para man sa seguridad kan Kaugma Festival 2026 kan Mayo 30 unanin na pagkapon nagsagibo ang mga augmented personnel kan Naga City Police Office kan accounting asin man na pre-deployment briefing bilang preparasyon sa saindang pagkakaigwa ni na pagbugtaka na seguridad duman sa Banuan kan Pilik Camarines Sur sa isinagibong Ugma Festival. O bato kada sambit ng aktibidad siguraduhon na ana preparasyon maray na koordinasyon asin tamang pagsagibo kana sinda mga trabaho kada mga tawhan tangani man magdanay an katuninungan asin karahayan kaligtasan kana publiko sa bilog na panahon kana ginibong selebrasyon tapagiman kana kadagdagan na puwersa kana pakusog na puwersa kana Camarines Sur Police Provincial Office tabang man kana Naga City Police Office akon sa ina pagpapasulod ka na seguridad tanganing masiguro ang kaligtasan asin man na mismo nga maray nakamugtakan ka na ginibong selebrasyon kan Kaugma Festival
duman sa Banwan kan Pilik Camarines Sur. Preparado ang mga pulis agdul ka na sambit ng seguridad na nagresulta ang pagiging tuninong kan lugar sa Binyo kan Kaugma Festival. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyana sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakol na mga suspension kana mga opisyalis duman sa parte mismo kana Catanduanes. Enot na bisis sa kasaysayan kana probinsya pinagkukonsidera kan Department of Interior and Local Government o DILG duman sa Catanduanes na sa kainot-inuting pangyayari sa kasaysayan kana probinsya ana sabayang suspension kana Vice Gobernador asin nagkapirang miyembros kan Sangguniang Panlalawigan. Kasudod naman kan ipinagpaluwas na kasuguan kan Ombudsman kasumpay kan sarong administrative case. Ang suspension may relasyon sa reklamong ipinagsampa ni Governor Patrick Alain Azanza laban sa mga opisyal ninulikan na subuot grave misconduct, grave abuse of authority, asin conduct prejudicial to the best interests of the service. Sigun sa DILG, Catanduanes Provincial Director Oldarico Rasal, mayo pasindang na resibi na opisyal na kopya o copy kana suspension order alagad may nagluluwas na subuot na patakaran para mana sa pano kana mga temporaryo nga mababakanting mga posisyon pigpaliwanag kaniya na nakabatay sa proseso asin na talaga kan temporaryong karibay sa Administrative Order number 15 series of 2018 asin DILG Memorandum Circular 2019-21 na nagsiserbing gabay sa pagpano kana mga posisyon na temporaryamente mababakanti ninuli man kana sambit ng suspension dai pa nagpapaluwas ning kadagdagan na detalye ang DILG mantang pinagalat ang opisyal na kopyada asin kasuguan na nagahali mismo sa Ombudsman. Ipa pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga barata sa lado lokal, isinagibo ana pagtao kana corn seeds asin fertilizers para sa mga miyembros kan bagong sirang Cory del Rosario Santo Niño Corn Farmers Association, parte kan padagos na suporta kanda mga parauma. Ang programang iti hatud kan Department of Agriculture sa paagiman kan local government unit kan Pilik Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Marvic Bikbik Sulano asin man kan mga miyembro sa kanda sanggunian na bayan kanda banwaan kan Pili sa paagiman ni Acting Vice Mayor Malati. Ang Pili Municipal Agriculturist Office ang mas pang pinapakusog ang produksyon na asin kabuhayan kan sektor kan agrikultura sa banwaan kan Pilik Camarines Sur. Bilog ang suporta na pinagpailing ni Mayor Marvic Bikbik Sulano an sa iyang suporta sa nasambit na mga programa bilang patunay kan sa indang malasakit asin pagbisto kan importansyang ambag kan mga parauma asin pagpapaasanso kan komunidad padagos an LGU sa banwaan kan Pilik Camarines Sur sa pagsuporta sa mga programa na makakatabang sa pagpapasinso kan kabuhayan kan kada mga tagapili. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP
Anda sinasabing ranka number 5 wanted person sa sinambit na nga banwaan dumanda sa Ocampo, Camarines Sur. Sinasabi na ada grupo anda pinagadakop ang number 5 muswa wanted person kan Ocampo sa isinagibong serbisyo sa paagiman kada warrant of arrest alas 5 na pagkapon dyan sa Tinangis Penal Farm, Tinangis Pili, Camarines Sur. Ang suspect iyo si Mark, 39 anyos mayagumba, kanda sarong abaka farmer residentes kan Ocampo, Camarines Sur. Dinakupini sa kasong qualified ref. Iyan sa irarum kan paragraph 1A Article 266 kasumpay kan Article 266-B Revised Penal Code Nobel Recommended asin na iyan ana nasambit na nga suspek nakakulungon yan duman sa Tinangis Penal Farm sa Barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur. Sa satuyang barata ngunyanda, barata kita ngunyanda, mga tugang sa luwas ka na nasyon. Sa satuyang barata international, alagad kununtaan nagahabol na barata ali ki Daryl Banyas. Daryl Kamin. Maskihani sibot sa turunod na aktibidad ka nag-aging kaugma festival, nagtagama pa man ginarainin oras, si Camarines Sur Governor Elry Villafuerte tangarig na personal na itao antig 50,000 pesos na cash assistance sa 24 mga school heads gikan sa Buhi North as in South District na nagtalikod na Mayo 29. Ang ayuda nakatagama ini para sa nagdagadang na ungon niya na simana sa Brigada Eskwela Puon Hunyo 1 ang sa Pizza 5 asing gadamiton sa paghirahay asing pagpagayon kan mga eskwelahan antes ang tagburukasan kan klase. Sigun sa gobernador, parte ini kan padagos sa suporta kan gobyerno probinsyal sa sektor kan edukasyon. Nagpasalamat man ang mga school heads sa naresibing ayuda na subot na kulang ambag sa mga pang-ipokan sa indang mga eskwelahan. Apwera sa cash assistance, nagpromesa ang gobernador na matao man ni Smart TV bilang karagdagan ng suporta sa mga benepisyaryong eskwelahan kan banwaan na buwis Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Bareta na kita ngunyan sa luwas ka nasyon, binabantayan ngunyan kan mga health authorities duman sa Brazil ang duwang pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga syudad kan na Sao Paulo asin man na Rio de Janeiro, kasabay kan na Pilgrua na posibleng pagkuriyat kan virus gikan sa Central Africa pasiring sa ibang nasyon. Napagarman na 37 anyos na lalaki gikan duman sa Democratic Republic of Congo DRC ang nahilingan ni tinasabing trangkaso atin pinagpasairarom sa sarong isolation bilang suspected case sa kanda Ebola. Siring manda sa inot na pag-iimbestigar negatibo ini sa Ebola virus alagad padagos pa man siya na pinagmonitor sa sarong especially sa infectious disease facility bilang pag-iingat mantang duman sa Rio de Janeiro sarong lalaki ali duman sa parte kan Uganda ang pinagpapasayararuman sa safety protocol matapos makamati ni mga simptomas arog kan abo asin man na pagkatakig siring man na pag-udo-udo. Sigun sa mga opisyal nagpositibo ini sa malaria alagad nagpapadagos pa man ang investigasyon tanganing maaraman na dagos ng maahali ang posibilidad na Ebola virus ang nasambit na nga helang ang mga lakdang kasumpay naman kan padagos na Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kung sa ina aabuto na sa 1,000 suspected cases aros 250 na ang nai-record na nagadanda poon kan ideklara ang outbreak kan Mayo 15 sabi kan African Centers for Disease Control and Prevention. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanin na Karawat. Sa satuyang barata ngunyanda sa lado kan kinabanin na Karawat na anda party mismo kan Miami Heat o anda party mismo kan Spurs asin man anda party mismo kan pig sasabing
grupo kan mga Pilipino na mga parakawata sa lado kan basketball posible subuot na digdi mahiling sa indang tibay pwedeng magkaigwa ng makasaysayan na representasyon ang mga Pilipino sa maabot na NBA Finals matapos mapabilang sa magkalaban na team ang duwang parakawata na ay dugong Pilipino na sinda Jordan Clarkson asin man na New York Knicks asin na Dylan Haffers kana San Antonio Spurs. Sa nasambit ng senaryo naglalauman na bako lang mga sinasabing paradalan na mga Pilipino kundi magkakaigwaman ng direktang representasyon sa laog mismo kan pinadakadakulang entablado sa parte kan na NBA. Si Clarkson na veteranong scorer asin na haluinang pinagbibistong parte kan Gilas Pilipinas program asin may hararom na relasyon sa parte mismo kan Pilipinas. Bistado siya sa pagsulot kan na Pilipinas jersey sa mga international tournaments asin sa iyang pagiging parte kan Philippine basketball scene sa mga nakalis na mga taon. Mantang si Haferman ang 2025 number 2 draft pick pinagkukonsidera na saro sa mga young guards sa kanliga. Aki siya kan dating NBA champion na si Rona Harfer asin may dugong Pilipino sa lado kan sa iyang ina na si Maria Pizarro nagikan sa parte mismo kan na Bataan kunda magdadagos ang pinaglalauman na final match-up posibleng digdi magkahilingan sa laog kan court ang veteranong si Clarkson asin ang rookie na si Harfer ang Spurs ang nanginot sa Victor Wembanyama asin nakatalaan na liwat magsabak sa parte mismo kan na Karawat magkakalaban kan Spurs iyo mismo ang Oklahoma City Thunders sa final games sa parte kan na NBA. Mga tugang iyan ang katiripudan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Iyaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:10. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kitang unyan sa lado lokal. Sa headlines ka na mga barata sa lado lokal. Makabuluhan content ka na influencer na si Miss Pua Tino patagos na nagaani ni na dakulang suporta. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, grass fire uminabot sa 5 hektarya sa nangyari duman sa Banwaan ka na Libmanan na Camarines Sur. Bas asin na banda nagsalpukan na naman duman sa Banwaan ka na Sipokot Camarines Sur. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata minalabak temporaryong mayudaan ni Municipal Health Officer. Mga tugang ng mga headlines kana mga bareta ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibaligit ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain.
Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Kapos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kitang unyan ka na sa tuyang mga barata kitang unyan na sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, ipinahayag ni Naga City Iski Federation President Gibson Felix na igwasyanin na prosopistong ordinansa na gusto kaning ipasa sa laog mismo kan konsiyo kan na syudad kan na Naga. Ini yudaan right to care ordinance kung saan tatawaning karapatan na ansarong caregiver na digdi at amanon ansarong pasyente urog na kung grabe man ang tiwala sa saro sa mga ini. Sa payag tinawan doon ni Kunsyal Felix na permisyang nakikihalubilo sa mga hospital asin bilang sarong medical technologies na ihiling niya ang mga emergency rooms na caregiver iyo ana subuot day tinatawaning karapatan na digdi at amano na an may hilang urog na an mayo manin na blood relation na duwa. May mga pagkakataon subuot na minsan ang sarong pasyente may pinagkakatiwalaan na iyo ana gustong mag-ataman sa saya alagad dai makapagdesisyon ana nag-aataman digdi ninulit iyan madepende pa sa parte mismo kana hospital. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal, 69 anyos na lalaki may kasong murder, dako pa pakalis nin 30 taon na pagtago-tago. Boyet Padere sa detalye. Jacob ang sarong 69 anyos na lolo sa Pamplona, Camarines Sur. Si Lolo Damian, na binistong una si Lolo na sinasabing sarong nagangarang Damian, sinasabing nagtago-tago man ka na abuton sa 30 taon. Si Damian, kabali sa Regional Most Wanted Person kal PRO 4A, huli sa kasong murder. Gilibo ang operasyon pinagtarong pa sa Police Station Intelligence Unit sa San Narciso, Quezon. Asil mga pulis hali sa Pamplona Municipal Police Station, kabayan Camarines Police Provincial Office, sigon sa report. Sinakop ang suspect kung sa warrant of arrest na tialwas kan August 23, 1994 kan Regional Trial Court, Branch 62 sa Gumaca, Quezon. Para sa BBC News, Boy Padel. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa na detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, padagos man ngunyada ada pagaduhol ni mga investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa nangyaring gas fire na umabot sa 5 hektarya duman sa Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Kung sa ina digdi tinopok ni grass fire ada pinagkakarkulong aabuton sa 5 hektarya sa na mga
tuutanda sa barangay kan Puro Batya, Libmanan, Camarines Sur. Sabi sa report, marikas na nagkuriyat o naglakop ang kalayo, ninuli kan mga sinasabing alang ng mga duot sa nasambit ng lugar. Kailan tangani man na maapiktaran ang maiwas na party kan grassland. Tulos man nagresponde ang mga tawon kan Bureau of Fire Protection BFP duman sa Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Asin matrayumpong digdi ampat ang kalayo. Antis pa man ini nakapagkuriyat sa mga pagtaraid na mga lugar. Mayo man na i-record na nalugadan o nakulugan sa nasambit ng insidente. Paragos pang pinag-iimbestigaran kan mga autoridad ang pinuunan kan nasambit ng kalayo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DepEd Camarines Sur preparado na para sa Brigada Eskwela 2026. Darrell Banyas sa detalye. Gigibuhon ang Brigada Eskwela sa primerong semana kan Hunyo o Papo nilingon niya na aldaw bilang preparasyon sa pagbubukas kan klase para sa school year 2026-2027. Asin ini magkakaiwaman ng eskwelahan sa Hunyo 8 sa eksklusibong pahayag ni Attorney Salvador Bogs Pilingon ang Division Information Officer kan DepEd sa Camarines Sur. Sinabi ka ini na maawat kan programa na iandam ang mga eskwelahan sa payagan paglinig, pagpintura, asin man pagtanom ng mga masitas, asin paghirahay kan mga pasilidad, asin kagamitan. Nangarigdang masiguro na tultol na umagayon ang kapalibutan para sa mga estudyante. Tinawandoon ni Pilingon na voluntaryo ang pagpartisipar sa Brigada Eskwela, asin ini nakaugat sa espiritu kan bayanihan. Subuot piging kaminar ang mga magurang, ang mga guardian ng teaching staff at iba pang stakeholders na makipag-coordinar muna sa mga eskwelahan, nangarig maaraman ang mga prioridad na gigibuhon, asin mas marayman ang pagtaon ng mga materyales arog kan pintura, mga pako, asin paglinig arog kan samhod, asin mansigid kesa da sa kwarta na donasyon. Igot man subot na ipinapangalad ang paghagad o pagresibinin ano manabayad, karibay kan dai pagpartisipan sa Brigada Eskwela, ninulit ang programa dahil dapat maging pinansyal na obligasyon kundi inidaudok sa buot na pagtabang para sa kapakanan kan mga estudyante, clearing man kan mga eskwelahan. Mientras tanto, pinapautob na ang automatic enrollment para sa mga estudyante na mapadago sa pareha sa eskwelahan. Pwede man magpa-record sa panahon kan Brigada Eskwela ang mga malaog sa kinder, grade 1, grade 7 as in grade 11, clearing man ang mga transferee na dahil man nakabali sa early registration. Katakod kayo ni itatagama ang inot na simana kan ralaugan ng klase para sa mga welcoming activities as in orientation sa lindong kan bagong pre-term school calendar. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, taos pusong nagpasalamat ang ipinagpaabot kan Nation Girl Group na bini orog na ada duwang Bicolana members kanin na sindagwen na mula gikan sa party kan probinsya kan Albay, Mikha kan Naga City. Ninuli sa mayong sawang suporta sa grupo orog na sa indang mga all-out asin na world-class performance pinaggibo anda nagtalikod na banggi dumanda sa Kaugma Festival party kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa Kadlan Pili. Nagdadagundong asin na sasabing Hatis Festival sa Kinaban matapos mag-headline grupo sa atubangan kan sinasabing 153,000 Bulgar sa asin na nagdagsa sa mga ikan sa manlaylain na probinsya ako lang sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Naglalaom ang grupo na liwat na mabuelta digdi sa parte mismo kan na Bicolancia. Ana Kaugma Festival sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Anda pinaggibo kan na kalihis na aldaw kung sa inini dinagsa ninda paradalanda nagtrayumpo anda pangapudanda anda grupo ni ligasyon asin man
Rodriguez asin iba pa na minakontra kan kaugma da tangkilikon kan na mga namamanwaan na nuli kaya na pas pangani na nagdakula ang mga nagdalan asin inabot na ninaaboton sa 153,000 mga tao ang nagdagsa sa partibismo kan Kapitulyo Provincial kan Camarines de Sur aldaw kan performance kan Bini. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal na i-record ang laba collapse sa pyroclastic density currents sa parte kan bulkan kan Mayoda alas 5:19 kasudmang pagkapon. Ana pyroclastic density currents sa OPDCS ana napakainit na haros sa abu gapo asin volcanic gases na marikas na nagbaba sa mga dalisdis kan na bulkan kan Mayon. Sa kasong ini napabarata na nagikan na ana pangyayari sa pagkulapsa kana parte kana na tipo na laba mana sa kunganga kana bulkan kan Mayon. Dagos na pinag-aabisuan ang publiko ang mga masunod na mga abiso asin mga safety protocols ana mga magkakadigong ahensya kan gobyerno lalo na ang komunidad yaon sa laog kan haranikan na pinagtalaan na 6 kilometer danger zone kana nasambit na nga bulkan kana Mayon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal sa panahon kana social media kung saan man laylay na classic kan content ada sinasabing madadalan gikan na sa pagluluto komedya asin manda manihanta sarong influencers gikan sa parte kanda probinsya kan Camarines de Sur an padagos na nakakakuang unyanin atensyon kan publiko ninuli man kan sa iyang makabuluhan na advokasya para man sa kaligtasan kan mga siklista. Si Miss Puatino kana kanaman Camarines de Sur na nagtatrabaho sa sarong klinika sa laog kan siyudad Canaga naggamit kan sa iyang scooter sa araal daw na paglaog asin pagpuli sa sayang trabaho. Mantang nasa biyahe, nagtataw siya ng mga libreng ilaw sa mga siklista. Nakasabay o nakakasabat sa parte mismo kan tinampo na mayo nin bastanting ilaw lalo na kung banggi ninuli ka na sa iyang maray na ubeto kadakol ana nagpaabot nin suporta tangani man matabangan siya na maipagpadagos anda pagduhol nin ilaw para man sa mga siklista sigun kimis puha dahil siya asin day niya pinaglalauman na magkakaiguan ng dakulang interes ang publiko sa iyang simpleng paagi sa pagtabang sa kapwa. Ipinagpahayag kani na may nagkaperang mga siklista asin pedicab drivers na gustong magkaigwakan ilaw para man sa indang mga siklista o bisikleta alaga na daipay niya nababakal ninuli man kan kakulanganin pundo. Ninuli kani nagsiserbian sa iyang programa bilang dakulang tabang para man mas pang mapakusog ang kaligtasan sa parte mismo kan tinampo bilang sarong regular na nagagamit kan tinampo sa paagiman kan sa iyang electric scooter. Padagos niya nga pinagiing kaminar ang mga siklista na sigurado na may bastante na ilaw an sina mga bisikleta tanganing maiwasan ang aksidente asin maging ligtas sa saindang pagbiyahe gamit ang kalabaan kan tinampo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal saro na naman na asin na sarong bus ang nasangkot sa aksidente. Diyan sa parte mismo kan na banwaan kan si Pukot Camarines de Sur bandang alas 2:50 nin amay nin na pagkaaga sa Manangli Crossing sa banwaan kan si Pukot Camarines de Sur. Basado sa panginot na impormasyon na banggaanda ang duwang lulunadanda sa nasambit ng lugar
dahil patulos maaraman niya ang kausa kanasambit ng aksidente asin hiwas kan distruso bunga naman ka na sinambit ng aksidente kan banggaan kan duwang bihikulo. Mayo pang pinagpaluwas na opisyal na report kung may nagka-irirido sa nasambit ng aksidente duman sa banwaan kada si Pukot, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinag-anunsyo kan Rural Health Units RHU duman sa Banwan kan Minalabak, Camarines Sur na temporaryong mayo sindang Municipal Health Officer poon na ngunya na bulan ka na Hunyo o pizza uno ka na bulan kan Hunyo matapos ang biglaan na pag-dimitir ninuli man ka na personal na dahilan o rason ninhuli kani ang mga pangangaipo kan medical certificate asin man death certificate kinakaipuan magpasiring muna sa RHU Minalabak para man sa magkakanigong instruction antis magpaperma sa Municipal Health Office duman sa banwaan kan Pilik, Camarines Sur. Basado sa advisory magpapadagos-dagos man ang konsultasyon sa lado kan RHU asin maduhol ang mga available na mga bulong na nasa indang opisina. Siring manda, day mo na pwedeng magduhol nin resita ang RHU mantang mayo pa nin MHO. Pinagtawan man nin advice sa mga pasyente na may maintenance medication na nangangaifo kan update kan pizza asin na dakul na mga bulong na magdiretso na lang sa Bicol Medical Center BMC o sa saindang sadiring doktor para man sa pangangaipon ng resita asin na konsultasyon. Naghagad nin pagkakaigwa nin sorry asin man pagkakaigwa nin pagkaintindi ana RHU Minalabak sa publiko mantang pinapakaray pa asin inaareglar ana nasambit na nga sitwasyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagita sa lado lokal. Diyan sa Santa Cruz Elementary School, pinaglalauman ang sobra sa 900 na mga enrollees nga ngunya na balik eskwela. Pinaglalauman kan Santa Cruz Elementary School na maabot sa 900 ang bilang kan mga estudyante na maparecord ngunya na balik eskwela. Sabi ni Ma'am Grace Orbita, dai kontrolado kanasambit ng eskwelahan kung ililipat kana sa indang mga magurang an sa indang mga aki sa ibang mga eskwelahan sa presente. Amay na pinagapuunan sa Santa Cruz Elementary School ang Brigada Eskwela matapos na mailing kan nasambit ng eskwelahan ang pangangaipo asin digdi. Pinagalinig tulos ang mga eskwelahan antispama na ipinagtalaan na schedule kan Brigada Eskwela na nagapuon kada Mayo 25 asin na matapos pitsa 5 kada bulan kana Hunyo. Manta nga nagpasalamat man ang eskwelahan din uli man kana pagbubukas kaning klase ana uminabuta ang mga bagong mga learning materials arog kan mga libro na nakabugtak ngunyan sa saindang mga classroom asin iyan ataman ngunyan kan mga maestra. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitang ngunyan sa lado lokal, ang Metro Naga Water District Task Force inahanap ana mga naggamit kan illegal na booster pump. Padagos na pinagmumonitor ngunyan kan task force na pinagbilog kan Metro Naga Water District o MNWD ang sarong opisyal kan barangay na subuota naggamit kan illegal na booster pump na direkta nga nakakabit sa linya kan MNWD. Sabi kan MNWD spokesperson Chappy de la Cruz, dai makakaligtas sa monitoring kan sa indang opisina ang mga nagagamit kan illegal na koneksyon. Dagdag pa kayan pinaglalauman na aram ka na sambit ng opisyal and
kan barangay ang nagdadanay na ordinansa na mahigpit subot na ipinagbabawal sa paggamit kan illegal booster pump. May nagkapirang mga establishmento na sentro kan syudad na nakaresibi kan notice for violation. Ninuli man kan paggamit kan nasambit ng booster pump. Seriman tulos man na nagsunod ana mga ini sa tamang installation kan booster pump matapos man na pagirumdumon kana opisina kan MNWD. Pinaglinaw man kana sambit ng ahensya na dai ipinagpapangalad o ipinagbabawal ang paggamit kan booster pump lalo na kung ini ang nakakabit lang sa regular na tangke para man magsupsup ning tubig. Alagad tinutugutan kan MNWD ang direktang pagkabit kan booster pump sa mismong linya kan sindang water system. Inulit pwede ning makaapektar sa supply kan tubig kan ibang mga konsumidor asin mga pagtaraid na mga kaharungan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pinaapod kan ombudsman kanda o pinagapatawan kan ombudsman nin na preventive suspension si Catanduanes Vice Governor Robert Fernandez asin 11 mga miyembros kan sangguniang panlalawigan kada Catanduanes kasumpay kan subot mga irregularidad sa paggamit kan 30.5 million pesos na quick response fund matapos ada pagtama kan super typhoon na si Uwan kan na Nobyembre 2025 sa kasuguan na pinagpirmahan na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla Mayo 22, 2026 sinusugo ang tulos na suspension kan mga opisyal nin mayong sahod sa laog nin sagkod 6 na bulan mantang nagpapadagos ang investigasyon sa nasambit ng kaso. Nagugat ang urulay sa reklamong ipinagsampa ni Catanduanes Governor Patrick Alaina Asansa. Segunda sa gobernador, binago subuot kan sangguniang panlalawigan ang original na rekomendasyon kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC. Mapadapit man sa paggamit kan pondo asin ipinaglipat sa 26 milyones pesos para sa cash assistance imbis relief goods asin iba pang tulos na pangangaipo kan mga nadanyaran kan sinambit ng bagyo. Tinawan doon ni Asansa na dai kabali ang cash assistance sa mga pinagtutugutan na paggagamitan kan quick response fund basado sa nagdadanay na DBM, DILG, NDRRMC joint circular asin nasambit ng lakdang nagbunga nin pagkakaparalisar sa pagatud kan tabang sa 39,000 na mga pamilyang naapektaran kanasambit ng bagyo. Kabali man sa mga isyu nga ipinagsampa laban sa mga respondyente, iyo ang subuot pagkakaoktaba sa pagpapatibay kan kasunduan kan Department of Human Settlements and Urban Development is issue ID o issue D para manda sa pagdulnin construction materials para sa mga biktima kan bagyo. Pagkakaoktaba sa pag-aproba kan budget para sa taon na 2026 asin ang pagpasanin resolusyon na nagdeklara kay Gobernador Asansa bilang persona non grata sa laog mismo kada probinsya kan Catanduanes. Apuara kay Fernandez suspendido sinda Husibanda Balidoy, Giovanni Balmadrid, Jose Romeo Francisco, Alvin Rodriguez, Edwin Tanail, Lorenzo Templonuevo Jr., Arnel Turadua, Din Roberto Vergara, Tito Villamor, Santos Sapi, Asina Rafael Zuniga. Manta nga sa sarong pahayag na ipinagapahayag sa iyang Facebook page kana nagtalikod na aldaw, sinabi ni Vice Governor Fernandez na naresibi na ninda ang reklamo gikan sa ombudsman asin sa indang iginagalang ang proseso kana lay. Sabi ni Fernandez, handa sindang simbagon ang mga aligasyon asin linawon ang mga pangyayari. Ipinagpahayag kani ang mga naging lakdang kan sangguniang panlalawigan asin nakabase subuot sa transparency, legality asin proteksyon of interest kan publiko.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sarong matrayumpo asin historical na okasyon ang nangyari sa bilog na probinsya kan ni Camarines del Sur. Ininuli man ka na pagpupursigi ni Gobernador Elry Villafuerte na makataon in Maraya asin magayon na serbisyo sa bilog na probinsya kan ni Camarines del Sur. Ang kaugma 2026 nagsiserving pagirumdum sa gabus sa tao kan krisis dapat dai napupundo ang kinaban ang mga nakatukaw sa lado kan gobyerno, nag-iisip asin nagigibong paagi para man makatabang asin makataong oportunidad ulog na sa mga kasaraditan. Nagpapasalamat ang LGU kan na banwaan kan Pilik Camarines del Sur sa paagimana ni Mayor Bikbik Solano kay Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines del Sur ninhulita sa banwaanin Pili ginibo mismo ang kaugma 2026 na nagdara nin ribo-ribo nga mga turismo. Nagbukas nin mga saradit na mga negosyo asin na natabangan ang sektor kan transportasyon sa laog nin sarong simana. Labi-labi ang pasasalamat kan gobyerno lokal kan Pili Camarines del Sur sa gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villafuerte. Sabi mismo kada lokal na gobyerno kan Pili, inipuon pa lang kapag bisto sa banwaan kan Pili Camarines del Sur, bilog na Camarines del Sur na kung saan magkakaiguanin dakulang pangaran pag-abot sa lado kan turismo asin ni bapa nga lado liwat na pigya pasalamatan kan lokal na gobyerno kan Pili Camarines del Sur si Gobernador Elry Villafuerte asin pinaabutan ding congratulation ninhuli kan matrayumpo asin makabuluhan na paggibo kan Kaugma Festival 2026. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, matrayumpong nadakop kan kaumacaps ang 17 anyos na Child in Conflict with the Law, CICL, na isinagibong manhunt operation alas 10 nin pagkaaga sa parte mismo kana Bakawan, Barangay Pasay, Del Gallego, Camarines del Sur. Ang nasambit ng CICL an may kinakatubang nin duwang kasong statutory rape. Iyan sa irarom kan Article 266-A number 1D kasumpay kan Article 266-B asin 266-B-5 kana Revised Penal Code na may rekomendadong piyansa sa kantidad na 400,000 pesos ana kada saro. Sigun sa report ni Police Captain G. Canutua, Chief kada Police Maraya asin mayo ni naging insidente sa pag-siserbi na warrant of arrest laban sa nasambit ng CICL. Isinagibo ang operasyon na bunga naman ka nagdadanay na police operational procedure na na-record gamit ang duwang alternative recording device bilang parte kan transparency asin accountability kan operasyon matapos na madakop tulos asin ipinaaram sa CICL an sa iyang mga karapatan sa iraruman kan sa ligang batas o konstitusyon na antis na ini ang temporaryong dinara sa parte kan juvenile holding area kana nasambit ng hipatura kan pulisya asin ipinag-turn over sa MSWD asin sa paagi kan na WCPD basado sa e-warrant system verification. Mayo na nin iba pang kasong kinakasangkutan ang nasambit ng minor de edad. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Iyaon dyan kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod
an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.